May kasalanan bang hindi kayang patawarin ng Diyos? Sa dami ng sinasabi ng Biblia tungkol sa pag-ibig, awa at pagpapatawad, bakit may binanggit si Jesus na kasalanang hindi mapapatawad? Sa video na ito, tatalakayin natin ang tinatawag na blasphemy against the Holy Spirit, ang kasalanang walang kapatawaran. Ano ito? Bakit ito mahalagang maunawaan? At paano natin maiiwasan ito? Ang blasphemy against the Holy Spirit ay direktang binanggit ni Jesus sa Matthew talata 12, versikulo 31 hanggang 32, kung saan sinabi niya, ang bawat uri ng kasalanan at panlalait ay mapapatawad, ngunit ang paglapastangan sa Espiritu ay hindi mapapatawad. Paano ito nangyari? Sa kwentong ito, nagpapagaling si Jesus ng mga may sakit at nagpapalayas ng masamang espiritu. Ngunit sa halip na kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos sa kanya, sinabi ng mga Pariseo na ang kanyang ginagawa ay mula kay Satanas. Tinawag nila ang gawa ng Espiritu Santo na gawa ng demonyo. Ito ang blasphemy against the Holy Spirit, ang sadyang pagtanggi sa malinaw na kapangyarihan ng Diyos at ang pagsabing ito ay masama. Hindi ito basta maling akala o pagdududa, kundi isang matigas na puso na sadyang tinatanggihan ang katotohanan ng Diyos. Bakit sinabi ni Jesus na ang kasalanang ito ay walang kapatawaran? Ayon sa Biblia, ang Espiritu Santo ang gumagawa ng paraan upang tayo ay makalapit sa Diyos. Siya ang nagbibigay ng liwanag upang makita natin ang ating mga kasalanan at magsisi. Sa John talata 16 na bersikulo 8, sinasabi, at kapag siya'y dumating, kanyang kukumbinsihin ang sanlibutan tungkol sa kasalanan, katuwiran, at paghatol. Kung sadyang tatanggihan ng isang tao ang Espiritu Santo, sila rin mismo ang nagsasara ng pinto sa kapatawaran. Hindi ito dahil ayaw ng Diyos magpatawad, kundi dahil ang taong ito ay ayaw tanggapin ang kapatawaran. Ano ang hindi blasphemy against the Holy Spirit? Maraming tao ang natatakot at nagtatanong, nagawa ko na ba ang kasalanang ito? Ngunit tandaan natin na ang blasphemy against the Holy Spirit ay hindi isang aksidenteng pagkakamali o saglit na pagdududa. Ito ay isang patuloy at sadyang pagtanggi sa Espiritu Santo. Kung ikaw ay nag-aalala na nagawa mo ito, ang katotohanang nag-aalala ka pa rin ay patunay na hindi matigas ang puso mo. Ang mga taong gumawa ng blasphemy ay wala ng interes sa Diyos o sa kanyang kapatawaran. Kung nananabik ka pa rin sa kanyang awa, nangangahulugang bukas pa rin ang iyong puso sa Espiritu Santo. Paano natin maaaring maiwasan ang kasalanang ito? Ang sagot ay simple, manatiling bukas sa Espiritu Santo. Sa halip na labanan ang kanyang panawagan, hayaan niyong gabayan kayo patungo sa pagsisisi at kaligtasan. Sabi sa James talata 4 bersikulo 8, lumapit kayo sa Diyos at Siya ay lalapit sa inyo. Kapag tayo ay lumalapit sa Diyos, Siya mismo ang magbibigay sa atin ng kakayahang talikuran ang kasalanan. Hindi natin kailangang mag-alala kung tayo ay magtitiwala sa Espiritu Santo at sa Kanyang kakayahang baguhin ang ating buhay. Ang Diyos ay laging handang magpatawad sa mga handang magsisi. Sinasabi sa unang Juan talata 1 bersikulo 9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, Siya ay matapat at makatarungan upang patawarin tayo at linisin tayo mula sa lahat ng kasamaan. Ang pagpapatawad ng Diyos ay laging bukas para sa mga humihingi nito. Ang blasphemy against the Holy Spirit ay hindi aksidente, kundi isang patuloy na pagtanggi sa Kanyang biyaya. Ang aral dito ay hindi dapat tayo matakot, kundi dapat tayong maging bukas sa Espiritu Santo. Huwag nating hayaang tumigas ang ating puso. Sa halip, hayaan nating gabayan tayo ng Diyos sa tamang landas. Ang Kanyang biyaya ay higit pa sa anumang kasalanan, maliban sa sadyang pagtanggi dito. Sa huli, ang kasalanang walang kapatawaran ay hindi tungkol sa galit ng Diyos.
kundi tungkol sa ating sariling pagtanggi sa Kanyang pagmamahal. Ang Diyos ay laging handang magpatawad, magbigay ng bagong simula at yakapin tayo bilang Kanyang mga anak. Ang tanong ay, bukas ba ang iyong puso upang tanggapin Siya? Kung nagustuhan mo ang video na ito at nais pang matuto tungkol sa mga aral ng Biblia, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell para manatiling updated. Salamat sa panunood.